Sa wakas nga mga mare, nakaraos na nga rin tayo. Ito nyo nga rin malalaman kung CS nga ba ko o normal. Pero bago nga ang lahat mga mare, ito muna nga yung kaganapan bago nga tayo pumunta ng ospital. Ito nga mga mare, kinabukasan na nga to ng birthday ko. Balik kasi madaling araw siya, November 27. Alas 2 nga yun, parang nararamdaman ko sumasakit nga yung likod ko papunta nga sa tiyan. Pero hindi ko masyado yung pinansin mga mare. Pero binilang ko nga kung ilan nga yung pagitan ng paghilab. Matulog pa nga ako noon kasi hindi naman ganun kasakit. Pero nung alas 6 na nga mga mara, sabi ko kay Pangit parang nagle-labor na nga ako. Kaya naman niyaya niya agad ako maligo. Baka kasi daw mga mara nagle-labor na ako, at least nakaligo na nga rin ako. Kaya bago nga kami pumunta doon, nagpatipla muna ako ng barley kay Pangit. Para sa ganun ay may lakas nga din yung katawan ko. Nung mga oras nga na to mga mara, meron na rin talagang kaunting paghilab. Kaya sabi ko lalakad-lakad muna nga ako. Tapos nung nakita ko may spotting na nga mga mara yung underwear ko, sabi ni Pangit pumunta na nga daw kami ng ospital para maiinga ako. Kaya naman agad ko nga sinabihan yung mga kasamaan ko nga dito sa bahay. Hindi na nga rin maipinta mga mare yung mukha ko dyan kasi masakit na rin talaga. Pero kahit pa paano ay kaya naman. Kaya ito mga mare, mga alas 9 to umalis na nga kami. Mas kabado pa nga sa akin si Pangit mga mare kaya ganyan mga itsura nila. Syempre kasama ko rin talaga sila mama. Ganitong dress na nga lang sinuot ko para komportable nga ako pagpunta ng ospital at kung sakaling mga anak ako. At sa wakas nga nakarating na nga rin tayo mga mare. Nung mga oras nga na to hihilab tapos mawawala, hihilab, mawawala. Kaya talagang medyo hirap na nga akong maglakad. Pagdating ko nga doon, binipi nga rin ako at tinimbang. Bali yung timbang ko ngayon ay 64.5. At kinakabahan na rin talaga ako ng mga oras na yan mga mare. Hindi pa naman ako ganun kadami kumain kanina. At eto na nga mga mare, ikukwento ko na nga sa inyo. Bali nung inaiinga ako na sa 3 to 4 cm na nga daw ako nag-labor na. Kaya naman eto inadmit na nga rin ako mga mare dito at pinadiretso sa ER. Nung mga oras nga to wala si Pangit, sabi ko magbibideo nga ako para ipakita ko nga sa inyo. Ang ginagawa ko nga mga mare kapag nga masakit, inhale, exhale lang. Kasi ang nakita ko mga mare sa mga tutorial, para nga daw hindi masayang lakas nga natin sa pag-irina nga lang natin ilaan. Kaya kahit sobrang sakit na ng mga oras na to mga mare, hindi talaga ako sumisigaw. Gusto ko nga ay tahimik nga lang mga mare, kaya ay pahinga-hinga nga ako dyang nalalaman. Habang may nasikaso si Pangit sa labas, eto nga nalagyan na nga ako ng swero. Ito nga lang mga clip na kaunti mga mare, may papakita ko sa inyo. Tinan mo yung tiyan ko, bilog na nga. At ayun nga mga mare, nung nakapasok na nga rin kami dito sa kwarto talaga natin, kaya ay nag-exercise na nga ako at naglakad-lakad, nag-squatting para sa ganun tumaas nga agad yung CM. Kumbaga pagpasok ko dito wala na nga rin pahinga mga mare, lakad ako ng lakad, squatting ako ng squatting. At kung ano-ano na nga ginawa ko mga mare para tumaas nga lang yung CM kasi medyo pagod na nga rin ako. Eto na nga yung matindi nga mga mare, talagang iyak na ako pero kailangan ko maging matatag. Bukod kasi doon ayoko nga mag-alala itong si Pangit kasi nga kami lang dalawang magkasama. Bali pagka ay ipala sa akin ni doktora, sabi niya kailangan nga daw sa alas 12 meron na nga improvement. Kaya nung pumunta dito si Doc ay pinaiinga ako ganun pa nga rin. Kaya naman nagpalagay nga rin ng monitor mga mare sa tiyan ko para nga makita ko na stress na nga ba sa loob si baby. At eto nga si Pangit, kinakausap niya na nga na wag nga akong pahirapan at lumabas na nga siya. Kasi nung mga oras nga na to ay patindi na patindi ang paghilab. Kaya sabi ko kay Pangit kada hilab ay hilutin nga yung likod ko kasi sobrang sakit talaga. Yung sakit na hindi mo nga siya mapaliwanag mga mare pero humihinto naman. Ito nga tingnan niyo naman haggard nga ako si sobrang sakit. Ang hirap talaga mga mare maging babae. Oras na nga nito nagsimula akong mag-labor alas 2. Bali na sa 12 hours na nga to mga mare. Ang ginagawa ko kada hilab mga mare, humihinga nga ako ng malalim. Kaya naman humahaba yung uso ko dyan mga mare kasi ganyan ngayon naiisip ko. At eto nga alas 4 na. Wala pa nga rin talaga mga mare progress. Alas 5 nga mga mare nakaschedule nga ako para i-eye ni Doc. Doon ko kasi malalaman ko ano nga magiging desisyon namin. Kaya eto for the bilang-bilang nga ako mga mare ng oras kasi ilang oras na nga rin ako nagle-labor. O siya, ikukwento ko na nga sa inyo mga mare. Pagkain nga sa akin 3 to 4 cm pa rin nga ako at anong oras na nga yun. Kaya naman napagdesisyonan ko na nga magpaturok ng pampahilab. Kasi sa totoo lang mga mare, gustong gusto ko talagang maging normal yung panganganak ko. Pero ayun nga mga mare, nauwi ako sa CS. Pero worth it naman ngayon mga mare at si Pangit nga nagputo lang pusod. At andito na nga rin kami sa kwarto, ang bilis nga lang din. Ganito kasi mga mare ang nangyari. Nagpaturok na nga ako mga mare ng pampahilab. Para nga ako kahit masakit mga mare at least normal pa nga rin. Kaya lang grabe pala ang sakit nun. Bukod doon ay pakiramdam ko ay hindi ko na nga kaya kasi ang tagal ko na nagle-labor. Kahit nga may pampahilab na nga mga mare, hindi
hindi pa rin talaga tumataas yung CM ko. Kaya napagdesisyonan ko na nga rin ma-CS. Kasi hindi ko na rin talaga kayang umira at pagod na nga yung katawan ko. Mga mare, kaya na-CS nga tayo pero worth it naman nga lahat yun. Kasi nga grabe napakalusog na ni Rangel at talaga naman nga mga marang napaka-pogi. Manang-mana nga sa tatay niya at eto nga first time nga ni Pangat magpapalit ng diaper. Eto nga mga mare na training nga rin talaga siya ng tunay. Nga mga mare kinakabahan talaga yan pero dahil nga CS ako no choice nga siya. Mga oras nga na to mga mare, ilang oras pa nga lang din ang nakakalipas pag galing ko nga sa operating room. Ang nakakatuwa lang din sa katawan ko mga mare, parang ang bilis niya nga rin makarecover. Grabe nga mga mare, lahat nga naaalala ko kahit maliit na detalye lang. Kaya alam na alam ko nga rin mga mare kung ano nga nangyari lahat dun nga sa operating room. Una niya nga sa akin mga mare binigay, hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Nung narinig ko kasi yung iyak niya mga mare, hindi pa rin ako makapaniwala na siya ngayon kasi ang bilis nga rin. At eto nga binigay nga sa akin ni Pangat mga mare kasi tinatry nga na yung padidein. At eto nga si Pangat dito na nga lang din natulog mga mare sa gilid ko kahit nga meron dong sofa. Parang nga sa ganun nababantayan niya nga kami parehas. At eto nga yung unang-unang tayo ko mga mare. Sabi nga ng mga CS ma'am, eto nga daw yung pinakamasakit yung unang tayo mo pagkatapos ng operahan. Etong tayo ko nga na to mga mare, kinabukasan nga lang to nung inoperahan nga ako kasi gusto ko na rin talagang makauwi. Kaya sabi ko kay Pangat tulungan niya nga ako tumayo mga mare at napakasakit ng tunay. Pero buti na nga lang andito si Pangat, inaalalayan nga ako mga mare. Ramdam na ramdam mo talaga na parang may nahati sa baba mo. Kaya hindi talaga maipinta yung mukha ko, kaya sa mga CS ma'am dyan alam ko nakaka-relate nga kayo sa sinasabi ko. Pero kahit gaano kahirap pag nakikita nga natin yung anak natin, grabe mga mare, nawawala lahat yun. Eto nga wala pang tulog etong si Pangat pero tingnan nyo naman grabe tuwang-tuwa siya. Ayaw niya pa nga kargayin kasi natatakot nga siya mga mare kasi hindi nga siya sanay kumarga ng ganito kaliit. Pero sabi ko sa kanya anak niya yan kaya kailangan niya nga mga mareng matuto. Lalo na nga sa sitwasyon ko nga mga mare na hindi nga pwedeng magbuhat pa. Kaya ayan, unti-unti na nga rin siyang natututo at hindi niya nga rin kayang tagalan mga mare kasi natatakot siya baka mabalian nga daw niya ng buto. Na pagpapalit ng diaper, pagbibihis, siya nga mga mare ang nakatoka doon at pag-aasikaso sa akin. Buti na lang talaga maikli ang buhok nito. Tingin ko mga mare kapag mahabang buhok nito hindi na ito makakapagsuklay. Nung ikalawang araw nga namin mga mare, eto nga pinapunta nga namin sila mama para makita nga yung kauna-unahan niyang apo. Pagkatapos ko nga mga maring ma-CS, mga ilang oras lang pinakita ko nga kay Miss Kulot. Abay tuwang-tuwa at nagpicture pa nga mga mare ay yung nakita niya sa my day niya. Eto ang unang beses nga binuhat niya nga si Rangel na unang apo niya. Di naman halatang tuwang-tuwa nga dito si mama mga mare kasi ang tangos nga daw ng ilong. Aba ito nga si Kulot kakarga lang ni mama, gusto na atang kuhanin. Syempre ganun yung reaction nila kasi unang pamangkin niya nga rin yan. Sabi ko nga wag kikisan nga mga mare kasi kami hindi niya rin namin kinikis. Dahil sobrang liit pa nga niya mga mare at kalalabas nga lang. Sabi nga rin ng nurse wag nga daw ipapakis sa labi. At eto nga si Onse tuwang-tuwa nga dito mga mare habang binibidyon si Kulot. Kapag nga si S-ma'am ka mga mare, kailangan nga nagdumi ka na, nautot, naihi, ganun. Kasi ganun pwede ka na nga kumain. Pero ako dito mga mare, soft diet pa nga lang. Kaya sabaw-sabaw lang muna tayo for today's video. Eto nga ang dakilang titang ina tuwang-tuwa sa kanyang pamangkin, kinakausap na baka pag sumagot yan, tumakbo to. Dahil nga hindi pa nga daw mga mare na nananghalian sila mama, kaya ito pinabili ko na nga lang sila ng pananghalian nila. Ayan mga mare, for the tanghalian na nga sila dito kasi nagluto nga silang tinola at maraming ng malunggay. At eto nga mag-ama na to mga mare, tingnan nyo naman, nag-uusap na naman. Kung kahapon natatakot si Pangat humawak ng baby, ngayon ay lagi na nga niyang hinahawakan lalo na kapag umiiyak. Kasi nga naawa nga siya mga mare. At eto nga mga mare, nilalakad na nga rin ni Pangat yung birth certificate niya. Abay naunahan pa nga ako mga mare kuhanin yung apelido ng tatay niya. At eto pagkatapos ko mag voice over mga mare, tamang tingin lang kami ditong tatlo. Nakakatuwa kasi mga mare, parang kailan nga lang nasa loob siya ng tiyan ko tapos ngayon nandito na nga siya. Kaya nga lahat ng sakit mga mare talagang worth it nga. Alam ko makaka-relate dyan yung mga nanay. Bagong matapos ang video na to, nagpapasalamat ako sa lahat. Lalo na nga mga mare sa nagdasal sa amin magnanay. Hindi man nga normal mga mare pero at least nga nakaraos na nga tayo. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.